Isang maalab na pagbati po mula sa Philippine Movement for Climate Justice. Nasa balita na po ang paparating na Super Typhoon Uwan. At sa bawat kalamidad po na nararanasan natin sa Pilipinas, daang-daang bangkay ang ating binibilang, libo-libong komunidad ang nilulubog ng baha, milyong-milyong pamilya ang apektado, at bilyong-bilyong ari-arian ang naapektuhan, nasisira, mga infrastruktura, sakahan at pangisdahan na nawawasak. At habang tumitindi po ang krisis na ito, ay mas lalong lumininaw na hindi lamang kalikasan ang nagdadala ng trahedya. Malaking bahagi po nito ay ang kabiguan, kababayaan at kasakaman ng gobyerno at pamahalaan. Ang gobyernong dapat naglalaan ng pondo para sa ating kaligtasan ay siya rin po ang kumikita pa sa gitna ng ating trahedya. Kung tama ang paggastos, kung maayos ang pamamahala at walang kurakot, ay dapat masanda na po tayo sa anumang sakuna na paparating. Pero ano ang nararanasan natin? Kada may lindol, may baha o may bagyo, katulad ng nararanasan ngayon sa Cebu, paulit-ulit tayong binibiktima. Hindi lamang ng sakuna, kundi maging ng sistemang bulok at walang nananagot. Panay pandinig, panay investigasyon. Parang drama sa teleserye ang nakikita natin. Hindi natatapos, nadadagdagan lang ang kontrabida, pero walang napapanagot. At habang ninanakawan po tayo ng paulit-ulit, milyong-milyong Pilipino ang nawawalan ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon, pabahay, at mga proyektong pangkaligtasan. At bawat araw na hinahayaan po natin na umiiral ang sistemang bulok at pinamumunuan ng mga dinastiya, ay bawat araw dinadagdag tayo nito sa ating kapahamakan at bingit ng kamatayan. Punong-puno na po ng pagmamahal ang mga Pilipino sa kanyang bayan. Kaya yung All We Need Is Love, tumabo na po yan sa takilya. Kaya galit na galit ang mamamayan at mga Pilipino dahil ito ay nagmumula sa ating pagmamahal at kung tunay na mahal natin ang ating bayan, ay patuloy na sisiklab ang ating galit na panugutin ang mga tiwali at humingi ng tunay na hustisya. Kaya samahan niyo po kami sa Artikulo 11 at sa aming mga pagkilos dahil hindi po tayo titigil. Hindi tayo mananahimik. At higit sa lahat, hindi po tayo makakalimot. Maraming salamat po. Maraming salamat, El. Susunod naman po ay si Robic Obanil, ang Secretary General ng Freedom from Debt Coalition or FDC. Isang mapayapang araw po sa ating lahat, kahit alam ko na lahat tayo ay galit na galit sa mga nangyayari sa ating bayan. Kami po mula sa hanay ng 200 organisasyon sa ilalim ng Freedom from Debt Coalition mula sa antas ng national hanggang sa mga pamayanan ay lalahok sa mga nakatakdang pagkilos sa darating na Nobyembre at 30. Naniniwala po kami na napakahalaga na magpatuloy at masustain natin ang mga kilos protesta upang ipakita ang galit ng taong bayan at upang itulak ang pananagot sa mga sangkot sa naganap na nakawan sa ating pamahalaan. Hindi po tayo papayag na mahuhulog tayo sa ipinapain sa ating patibong, na magkakasya lamang tayo doon sa mga itinakdang proseso ng batas ng pamahalaang ito. Dahil alam natin na napakadaling impluwensyahan ng mga prosesong yan. Hindi maaari na yung investigasyon at yung proseso ng paghahabol dito sa mga magnanakaw ay lalahukan ng mga sangkot sa pagnanakaw. Napaka-importante po niyan. At tandaan po natin, kagaya ng nabanggit ng mga kasama, hindi po natatapos yung mga nabubulgar o nalalantad araw-araw halos.
meron tayong bagong natutuklasan. Itong huling bagyo na ito ay nag-highlight na naman nung tindi ng impact nitong pandarambong na ginagawa ng mga namumuno sa atin. No? Kitang-kita natin. Ang Cebu, nasa 400 yata yung kanilang mga flood control projects, pero nakita natin ano nangyari. Ano nangyari? Nasa dosena po, aabot na sa daan ang namatay. Maliwanag na hindi nakinabang ang taong bayan dito sa mga flood control projects na ito. Kaya po napaka-importante na gamitin natin ang lahat ng plataforma, ang lahat ng pagkakataon upang maningil. Upang maningil. Nakikita po natin, napaka-spontanyo nga ng paniningil ng taong bayan sa mga konsyerto, sa mga laro, mga sports, games. Spontanyo nagsasalita ang taong bayan. Napaka-importante na ipagpatuloy natin ito. Kaya po, kung kayo po ay sumasang-ayon sa aming panawagan na dapat managot lahat ng sangkot mula sa baba hanggang sa pinakataas, dapat managot. Inaanyayahan po namin na sumama kayo sa amin sa Mendiola. Magkita-kita po tayo at sama-sama kapit-bisig nating isulong ang tunay na pagbabago sa ating pamahalaan, sa ating lipunan, sa ating bayan. Mula sa Freedom from Debt Coalition, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Rovic. At ang panghuli nating tagapagsalita, ang Secretary General ng Sanlaca, si Attorney Aaron Pedrosa. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. No? At habang nagtutuloy-tuloy yung panlalansi, ang pang-11 ng mga nakaupo, ng mga dinestiya ng gobyerno, ay tugon po ng Artikulo 11 ang 11 araw ng protesta laban sa korupsyon or 11 days of protest against corruption simula ngayong araw. Babanggitin ko lang po, Nobyembre 7, Artikulo 11, press conference at pagbabahagi ng mga tindig, panawagan ng lahat ng mga kaanib na organisasyon. November 8 sa ika-12 taon ng anibersaryo ng Yolanda, magkakaroon din ng korupsyon ay nakamamatay na pagkilos sa Mendiola. Bukas po yan. November 12, Assemblea ng Maralita laban sa korupsyon doon sa isang flood-prone area sa Santa Maria, Bulacan. November 13, pagtitipon sa ilalim ng Fight Inequality Alliance at Artikulo 11, protesta ulit laban sa korupsyon doon sa Mendiola. November 14, Coordinated All Workers Protest Action laban sa korupsyon sa pangunguna ng Workers Challenge at Bukluran ng Manggagawang Pilipino sa ilalim din ng Artikulo 11. November 15, ang panawagan sa Hustisyang Pangklima sa konteksto ng lumalala na mga dilubyo tulad ng paparating na super typhoon, si Uwan. Ikakabit sa usapin ng korupsyon, may pagkilos ulit, kasama ang mga taong simbahan sa Welcome Rotonda, papuntang Christ the King sa E. Rodriguez ng Quezon City. November 21, ang Nationally Coordinated Action. Ito rin po ay Biyernes, kaya tutuloy-tuloy ang ating mga Black Friday actions para ipanawagan ang pagwawakas ng korupsyon at pagbabandera ng ating mga panawagan. No? November 22, konsyerto sa komunidad ng Maralita. No? At ang iniisip natin dito ay sa Caloocan, no? Kung saan marami dyan ang mga vulnerable sa baha. Rakrakan laban sa korupsyon. November 25, pagkilos ng mga Maralita sa DSUD. Ang pag-uugnay ng kawalang serbisyong pabahay at korupsyon. Dito naman ito sa DSUD sa Quezon City. November 28, Black Friday Action hanggang sa lundo ng ating mga pagkilos, Bonifacio Day sa Mendiola. Inuulit po ng Artikulo 11 yung kanyang mga panawagan, hindi lang ito panawagan na nakatutok lang simple sa flood control projects, kundi yung pagtatanggal ng mga pork, confidential intelligence funds sa 2026 budget, pagtanggal ng mga unprogrammed funds
sa budget para sa susunod na taon in favor of supplemental appropriations, ang pagbuwag ng ICI at pagtatayo ng Independent People's Tribunal sa pag-imbestiga ng korupsyon, ang pagsasapubliko ng mga statement of assets, liabilities, and net worth ng lahat ng mga public officials, ang pag-aresto at pagkulong sa lahat ng mga korap, kasama na si Marcos Jr. at Sara Duterte, ang pagkumpiska at pagsequester ng lahat ng ill-gotten wealth, ang pagtatayo ng People's Transitional Council para isakatuparan at ipatupad ang mga reformang pampolitika na tuluyang magtutuldok sa korupsyon. Ito po ang mga panawagan, ito ang mga araw ng pagkilos sa binansagang 11 araw ng protesta laban sa korupsyon. At inaanyayahan namin ng lahat ng mga Pilipinong tunay na nagmamahal. Kasi all we need is love, tama. All we need is love to end corruption. All we need is love para kumilos. All we need is love para itulak ang hustisya. At hindi ito yung pagmamahal ng mga korap, ng mga buaya sa gobyerno. Pagmamahal sa pera, pagmamahal sa kaban ng bayan para sa pansariling interes. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Attorney Aaron. Binubuksan po namin ngayon ang floor para sa mga tanong ng ating mga kaibigan sa media para sa open forum. Magpakilala po kayo kung anong agency or media entity. So dito po, pwedeng taas ang kamay, pwede ko sa yung mic. Hello, hello. Meron po ba? Yes po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Miss Marlene ng Bridgestock. Ito pong ating pinaglalaban ay talagang ipinaglalaban na po natin. So, sa ating pong mga, recap ko lang po yung ating Artikulo 11, yung ating mga panawagan, yung pong 7. Ano po ba ang ating mga datos na meron na po ba? Tsaka pangalawa po, meron na po ba tayong plano? Kasi ito, magiging magulo kagaya nung nakaraan. Ano po ba ang ating plano para sa ating mga peace and order? Sagutin ko muna siguro sa datos. No? Kasi yung datos na hinahanap, nasa gobyerno mismo. At ito ngayon ay naglalabasan. Halimbawa, alam natin yung 2025 budget ay tinaguriang pinakakurap na budget. Yung 2026 budget ay kinukumpuni pa rin sa 2 kapulungan ng Kongreso sa ngayon. At alam na natin magkano ang unprogrammed appropriation sa kabila ng panawagan ng taong bayan na tigilan na itong mga clean or blank check na may tuturing na pwedeng gastusin ng gobyerno at nagiging ugat pa ng corruption. 250 billion po yan. Ilan sa mga datos binanggit ng mga kasama natin mula sa hanay ng mga manggagawa, sa mga public school teachers. Kaya nandiyan na yung datos. No? Ang wala sa atin at hindi pinapublicize, yung mga SALN. Hindi pinapalabas magkano ang mga yaman ng mga nakaupo ngayon. Bagkus, yung mga lumabas na ay hindi naman kapanipaniwala. Maniniwala ba kayong pinakamahirap na senador si Chis Escudero? So may malaking katanungan yan. At sila na mismo ang naguhubad sa kanilang sarili. Sa pangalawang tanong, kaugnay ng peace and order, nakita naman natin yung pagkilos nung September 21. Kasama po kami sa Luneta. Mapayapa po ang pagkilos natin. At yung mga sumama din sa amin sa People Power Monument, at kahit sa Mindiola, except lang nung isang bahagi na nagkaroon ng kiskisan, kalakhan mapayapa ang naging pagkilos. Ang pandarahas ay nagmumula sa gobyerno, hindi sa taong bayan. Kaya ang dapat tanungin natin, ano ang tugon ng gobyerno sa lumalawak at lalong umiigting na protesta? Hindi dapat karahasan ang sagot, no? Kundi pakinggan, resolbahin, at lapatan ng pagtugon. Pero dito na nga, lumalabas yung taong bayan. Kasi yung tugon ay parang kapos at nagiging onsehan. Kaya nagtutuloy yung protesta natin. Nagtutuloy yung galit ng taong bayan. At yaman din lamang typhoon season
araw-araw na pinapaalala sa atin yung mukha ng korupsyon. Yung korupsyon, kasi tayo mismo ang binabaha. Hindi mawawala sa kamulatan kaisipan ng taong bayan hanggat may bagyo, hanggat may baha, hanggat may mga nasasalanta. Kaya magtutuloy-tuloy po yung pagkilos.